So, ayun, good afternoon mga kasari at mga kantendera. So, welcome ulit dito sa ating YouTube channel. Tenderang Vlogger ng Samar. So, yung i-share ko lang sa inyo ngayon, itong aking mga nabili ng mga sibuyas. Parang ang laki ng lugi ko dito sa mga sibuyas na to. Kasi ang mga sibuyas ngayon ay fresh ang mga sibuyas ngayon. No? Ayan, ganyan siya na klase. So, as in, basa pa, parang bagong-bagong harvest lang itong mga sibuyas ko. Ayan. Oh. So, naiinis ako kasi eto, yung sibuyas namin ngayon. Kinuha ko na sibuyas ay isang sako kasi isang sako talaga yung kinukuha ko lagi na sibuyas dito sa tindahan. Kasi mabenta sa amin yung sibuyas, bawang, kamatis, tag-iisang bag ko, at tag-isang bag ang kinukuha ko niyan. Kasi ni-stock ko din yan kasi alam niyo naman sa isla nga. So, mahirap dito sa amin. Hindi ako makakabili kaagad. Halos yung isang bag ng sibuyas ay konti na lang yung maganda. Ang sabi doon sa kinuhanan ko ay ano daw to mga kasi 10 kilos daw pero hindi, syempre may risiko na yan. So 9.5 daw. So maganda sana kung walang reject, no? Kasi 9.5. Pero ito ang dami-daming reject, siguro hindi lang 1 kilo ang mababawas nito. So kumbaga nagiging mahal siya kasi syempre titimbangin ko 'yan. Kung magkano ko binili yung sibuyas, additional ako sa pamasahe tsaka sa labor. Tapos titimbangin ko kung ilan yung naninis natin. Tapos i-divide natin kung magkano yung puhunan. So eto, naiinis ako talaga. Ang dami-dami niyang bulok, nakakainis. Ayan sobrang lugi talaga tayo dito. Ayan ayan sira, bulok. Ayan, kita nyo yun. Walang kung kita na ninyo. Grabe, mabasa talaga siya. Ang daming sira Ngayon, lilinisan ko to. Ngayon, para ma-dispose ko na siya agad. Ano to, nang isang araw ko to kinuha. Hindi ko pa nalilisan lahat. Ayan, may mga sira-sira na talaga. So, kailangan malinisan ko na para maibenta ko na tong lahat na to. Ayan. So, yung mga sibuyas pala ngayon, mga fresh yung mga sibuyas ngayon. Yung para mga bagong harvest. Ang mahal pa ng sibuyas naman dito sa amin. So, ito, nagiging mahal. So, binebenta ko na dito sa amin ng 200 ang kilo. Siguro kahit 200 na ang kilo ng benta ko nito, lugi pa rin ako. So, parang, hindi ko alam kung babalik ang puhunan ko dito. Sana bumalik puhunan lang. Lugi na ako dito. Tapos may mga may mga bagong sibuyas na naman kami kahapon tsaka ngayon. So ito yung sibuyas namin dito sa labas. Ayan, dalhin ko yung camera natin. Okay. Ayan. So ito yung sibuyas namin ngayon. Ayan siya Ayan. Ito naman na ibang klase naman. Hindi na siya local na sibuyas, hindi red. Kumbaga tawag dito sa amin ay sibuyas na Tagalog. So ito yung taal. Tawag na dito sa amin taal. Yan yung may ganyan-ganyan pa siya Tapos yung isa ay andun naman sa kabila. Ayan, mayroon doon. Ito, ngayon, ito dumating. Mas gusto ko pa to kaysa doon sa red na yun. Ito, hindi siya ganun kamapula, pero okay na siya, Wala namang bulok. Yun, gugupit-gupitin mo nga lang. Kasi, di ba, mahaba. Gugupitin mo siya, pero okay na siya. Mas okay ko na yan dyan sa nabili namin kanina kasi mas mura yun. Ano lang siya, tawag doon dito sa amin ay sibuyas Tagalog, taal, ganun. Kasi pero ito talaga yung pinaka magandang klase ng sibuyas, yung red. Kaya lang, lugi naman ako dito. So, mamaya, lilinisan ko din yun. Pero unahin ko lang itong sibuyas na to. Unahin ko siya i-dispose yun. Hindi ko muna i-dispose. Lilinisan ko yun. Pero hindi ko muna i-display para maubos muna itong aking sibuyas. So, mura yung sibuyas na yun. Mas mura yun kasi ang bili ko nun ay 850 ang isang bag. Nilagay lang nila sa plastic. Kasi pag sibuyas kasi nasa red bag. So, sabi 10 kilos daw yun. 850 pero hindi naman pero sigurado ako hindi yun naabot ng 10 kilos pag nalinisan ko na. Tapos, may charge pa yun na pamasahe and labor.
dito sa amin, libor, no? May charge yun na pamasahe at saka libor. So, mamaya lilinisin ko yun. So, yun, mas mura ko na yun may ibebenta. Ito mahal. Kasi, alugi ako dito, kaya naging 200 ang kilo. Ang kilo. Mura na ngayon ang sibuyas. Kaya lang, lugi rin ako kung ibinda ko siya ng mura. Yun isa pwede na yun. Ano? Yung isa pwede yun. Ayan. Ay, naiinis talaga ako dito. So, lilinisin ko na nga tong sibuyas na to. So, i-share ko lang naman sa inyo. So, ito yung gagawin ko ngayon. Kaya, nag-video na rin ako para may upload din tayo at may share na rin sa inyo. Mahirap talaga pag mga katulad sa amin na nasa isla. Katulad ngayon, hindi naman ako araw-araw sumasakay. Hindi ako araw-araw pumupunta sa city kasi ang mahal-mahal ng pamasahe, 120 papunta dun sa balik mo. Tapos bali-balikan to 40. Tapos syempre kakain ka pa. So halos maubos na yung 500 mo. 'Di ba? Tapos minsan wala pang mga stock. Pagpunta ka doon, lalo na ngayon mga groceries, kulang yung mga stock nila ngayon kasi January. Nag-i-inventory kasi pag January. So eto, hindi kasi ako yung bumili nito. Diba? Kasi nagpapadala lang ako doon sa Katbalogan. Hindi ko makikita. Kung ako yung pumunta doon, syempre makikita ko. O hindi na ako kukuha kung ganitong klase naman yung ibibigay sa akin. Diba? Hindi naman pala maganda. Syempre yung mga nagtitinda doon, syempre sasabihin na walang masyadong damage, konti lang yung sira ng ng sibuyas, hindi aabot ng 1 kilo. Siyempre, ganun yung sasabihin nila Gusto nila makabenta. Tapos pagdating dito, ganito naman pala. Ang dami naming bulok na kakainis. Hindi ko naman pwede isauli kasi ang layo ko naman. Nandito ako sa isla. Kung malapit lang ako doon sinauli ko na itong sibuyas nito. Diba, siyempre, ikaw ba ay bibili kung madami naman bulok, kung alam mo na madaming bulok, o syempre hindi ka bibili, mas pipili ka sa iba na mas maganda kahit medyo mahal, at least maganda naman. Ito, medyo mura, kaya lang daming bulok, napapamahal ka din, diba? So wala nang choice kasi andito na to, hindi ko naman pwede ibalik, so ititinda ko na lang, di ba? Pero napamahal na kasi kung ilan lang yung linis na sibuyas yung pwede. So yun lang yung nagbagting na naman nagbagting na naman kasi may nubi na siguro ngayon. So kayo ayan. So kayo mga katendera diyan or mga kasari ko, kung kayo ay kumukuha din ng mga sibuyas na tag-isang sako katulad ko, so wag na kayo kumuha pag ganitong klase ng sibuyas ang ibebenta sa inyo or ang kukunin ninyo kasi etong mga sibuyas ngayon, mga medyo basa pa, mga fresh. So wag kayo kukuha kasi malulugi lang kayo, matutulad kayo sa akin, malaki ang lugi nito. Ayan tapos mapapamahal pa yung presyo ninyo. Ang kunin niyo yung sibuyas na taal, yung may tangkay tawag dito. Taal or tag-alog na sibuyas kasi yun maganda siya. Iba nga lang yung kanyang kulay, hindi siya red. Medyo maliit-liit yun. At least naman walang sira. Halos lahat yun maganda. At sigurado yun maibebenta pa natin ng mura. Sa summer area lang talaga kayo. Tapos, yung mga sibuyas talaga ay mga ganito na klase na mga fresh kasi pag January kasi, pag mag-start na yung January, pag pa-summer na, ang sibuyas, lumalabas na yung mga fresh na mga sibuyas. Kasi nag-aani na ng mga sibuyas. Doon sa nagtatanim ng mga sibuyas, inaani na nila pag January, papasok na ang summer. Yan, so mga bago pa yung mga sibuyas, mga fresh. So madami siyang bulok. So kung kayo, wag nyo nang kunin. Wag na kayo kumuha ng mga sibuyas na mga ganito. Kasi ganito yung mangyayari sa inyo, magsisisi lang din kayo. Kasi lugi, 'di ba? Imbis na ang bintahan ko nito ay medyo mura na, so ngayon ay naging mahal. Baka 200 pesos. Kasi syempre, so naputol kasi may bumili ng bigas.
So, ano na ba? Nakalimutan ko na. Ang sasabihin ko, ano na yun? Ayun, basta wag kayo bibili guys kung ganito talaga yung sibuyas na ibibenta sa inyo na mga fresh. Tingnan ninyo yung mga sibuyas na bibili ninyo. Kailangan, wag kayo bibili ng mga basa pa na mga klase ng sibuyas kasi ang daming bulok. Kung 10 kilos, baka maging 5 kilos na lang yung pwede ibenta. So, sobrang lugi talaga tayo dito. Eto, binenta ko siya ng 200 para makuha ko yung puhunan ko dito sa sibuyas na to. Pero halos araw-araw, dagdag lang nagdagdag yung mga bulok, ng mga sira. Di ko alam kung kahit sa 200 kung maibabalik ko yung puhunan or lugi. Pero ganun talaga yung pagninegosyo. Minsan talaga talo. Hindi lahat ng oras may tubo tayo. Minsan talaga ganito, nangyayari talaga yan. Diba? Lalo na pag mga ganito, mga sibuyas. Oh. Okay ba? Ay, wait lang. Bumili ako ng hot cake. Ayan 20 pesos, tag 5 pesos. So, pagkatapos ko mag-vlog, mag-merienda ako ng hot cake. Kasi yung oras natin ngayon ay, na ba? Alas 4 na pala. Alas 4 na pala. So, kailangan ko na matapos to para display na natin. So, yun. Napuputol yung vlog ko. Hindi ko matuloy-tuloy. So, naputol yung aking vlog. Kasi nag-full storage na, bigla siyang nawala. Hindi pala naka-record yung pagsasalita ko kanina. Basta mga kasari, pag bibili kayo ng sibuyas, piliin nyo na lang yung magandang klase ng sibuyas para hindi kayo malogi, para hindi kayo matulad sa akin. Wag lang yung fresh kasi mga fresh na ngayon yung sibuyas. Naglalabasan ang mga fresh na mga sibuyas ngayon. Kaya wag kayo bibili ng fresh kasi ang dami niyang sira. Ang daming bulok ng mga sibuyas. Mas maganda pa na yung tag-alog na lang or yung taal na sibuyas kasi maganda siya. Walang sira. So, hindi ka malulugi doon. Dito lugi ka pag ito yung binili mo yung mga fresh na mga sibuyas. So, tapusin ko na itong aking paglilinis. May bumili pa lang ngayon ng sibuyas dito sa akin. Ayan. May bumili. Pumili lang siya. So, dito ko na tatapusin yung vlog natin. So, hindi ko na i-video. Lilinisan ko na to ngayon para dire-diretso na yung aking paglinis ng sibuyas. So, dito ko na tatapusin yung vlog ko. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat, mga katender at mga kasari. So, thank you for watching. Magandang hapon. Maupay na kulop. Mga warayan, maupay na kulop. Kung hindi ka pa pala nakasubscribe, pwede mo i-subscribe yung YouTube channel natin, Tenderang Vlogger ng Samar. Salamat sa mga nakasubscribe na. Ayan, maraming salamat sa inyo sa panonood ng aking mga vlog. So, hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Ayan, thank you for watching. Bye-bye!